Good morning! For today's video ay gagawa tayo ng condensed milk ubi flavor na kutsinta. So ito yung ating finished product, pinapakita ko sa picture. So yan na po, nakalagay na dyan yung 2 cups ng cassava flour. Naglalagay ako ng 2 cups ng all-purpose flour. Then, maglagay tayo ng tubig. Ang lalagay ko pong water dito ay 5 cups po lahat. At ibuhos na natin yung isang lata ng ube makapuno condensed milk na Alaska. So, any brand naman po, kung gusto nyo ng ube flavor, pwede naman pong gamitin. So, itodo na natin yung isang lata ng Alaska. Maglagay naman din tayo ng 1 tablespoon ng lihiya water. Haluin lang natin itong ating mga mixture. At para makasigurado, sasalain ko din po ito ng 2 times. Ayan, medyo okay na yung ating mixture. Salain muna natin ito. Ayan, meron akong tagahawak. So, bali 2 times ko po itong sasalain para makasigurado tayo na wala na talagang buo-buo at para makagawa tayo ng napakaganda at napakakinis na kutsinta. Ayan, at dahil sa nasala na po ito natin, ay ilalagay na natin ito sa ating mga puto molder. Ang gagamitin ko po ngayon ay medium size para mas mabilis maluto. Pag medium size po, 10 to 12 minutes ay okay na po ang inyong kutsinta. Ang inilalagay ko po sa bawat puto molder ay 2 tablespoon itong ating mixture para medyo malaki-laki yung magawa natin kahit medium size lang. So ito nga po palang mixture na to ay nakagawa po ako ng 44 pieces na medium size na kutsinta. So ayan po, nasa 2 tablespoon bawat isang molder. Di ko na po yan greenish ng Hindi ko na po yan greenish ng oil. Nagiging okay naman din siya, di naman siya dumidikit. Yun nga lang, nagtapon-tapon tayo. So, habang ginagawa po natin to, dapat nagpapakulo ka na ng tubig sa steamer kasi hindi po siya pwedeng ma-stuck. Kailangan after po natin malagay sa mga puto molder, ay maisalang po agad natin siya sa steamer kasi yun po ang nagiging cause na nagkakaroon po ng butas sa gitna ang ating mga kutsinta. So, ito na po after po ng 12 minutes na pag-steam natin, ito na po yung naging itsura. Napakaganda at napaka-perfect. Walang butas sa gitna at makinis ang ating puto kutsinta. So, palamigin lang din po natin. At saka ilalagay naman natin sa styro na paglalagyan natin. So, pag binenta po yung ganyan is 30 pesos. So, lalagyan lang natin yan ng cheese. Tapos, pwede na natin siyang ibenta ng 30 pesos. Ayan, may toppings lang tayong cheese. So, ito na po yung ating finished product. Ready na. Pwede mo po itong pangnegosyo at pwedeng pang merienda lamang po ng inyong pamilya. So, hanggang dito na lang po muna tayo. Thank you so much for watching.